Presenta po ng prosekusyon yung dalawa po nilang testigo patungkol nga dito sa Article 1 na tungkol sa umano'y confidential funds ng Vice Presidente. Mga branch managers po ito ng Land Bank of the Philippines at pinatunayan po nila na may in-encash na mga tseke mula sa OVP at DepEd. Ano ho masasabi po ninyo? Hindi naman yun siya under dispute, no? It's not disputed na talagang meron namang na-withdraw. In fact, kaya nga nakita natin si Attorney Pua is nag-stipulate siya. Sabi niya, stipulate na namin yung mga check-in na yan. So, ibig sabihin, stipulated din po ang encashment, no? It doesn't matter, eh. Dapat nga mag-go na sila sa heart ng discussion, no? Kasi hindi naman din sinasabi ng OBP na hindi yan na-encash. Na-encash po talaga, no? But if you'll notice how they frame and yung narrative no, kung pati pagkuha ng pera, pati pagka-observe nung nagbigay ng opinion, parang ginawa nila ng optics yun. Yun ang nakaka-worry doon kasi hindi na lang po yung issue na na-encash, pati yung pagkuha ng pera na nasalagay sa gym bag, parang pinapattern nila doon sa mga ibang previous testimony, lalo nung kay Madriaga, about the gym bag, remember? So that's how, no? That's how I see it. No, it's not issue on the withdrawal because it is not disputed, but rather on how the money parang sort of clandestinely na kinuha at surreptitiously na withdraw tapos nilagay sa mga bags na gano'n, no? Kaya nga merong term na the word of that day is yung unusual. Opo, opo. At yan na po, unusual versus suspicious. Paano ho ba ninyo, ano bang sinasabi po ng ating batas pagdating po sa unusual or suspicious na cash withdrawals? Well, actually, those two terms are actually not be considered as an evidence of a commission of a crime. No? Well, unusual is hindi pangkaraniwan. Karaniwan. Hindi pangkaraniwan. Opo. And ang ano naman po is yung suspicious, kaduda-duda. No? But it doesn't amount to a commission of a crime. At the same time, ang problema is that they ask an opinion from a person na irrelevant naman ang kanyang opinion. No? For her, it may be suspicious o hindi. Hindi Unusual. Oh, unusual lang. Hindi unusual sa kanya. Pagkatapos, well, how about the others there, no? And mas nakakapagtaka po yung kanyang statement na ang kanyang for 32 years is that 500,000 lang ang kanyang nakita na ano no, na yung na-withdraw ng ganong kalaki. Parang cash encashment, no? Ay, yung cash withdrawal, I'm sorry. So, parang nakakapagtaka, no? Opo. At, Yun ang hindi pangkaraniwan. Ayan. opo, opo. Pero hindi naman po napatunayan na yung pondo, hindi naman ho sinabi ng mga testigo na para yon sa confidential funds. Sa katunayan, sabi nila, wala po silang kaalaman kung saan papunta po yung, para saan yung pera na winidro ng OVP at ng DepEd. Yes, Jade. That's your correct observation. Hindi naman talaga because una, hindi lang confidential, hindi rin sila nag-isip na illegal ito dahil nga sa meron namang advice sa kanila at saka proper naman yung papers. Tsaka galing yung cheque sa treasury, no? So, what would, siguro, kaya nasabi nila na parang parang unusual because OBP Bakit ganun kalaki ang winidraw, no? And they did not know that it was for confidential funds actually. Opo. So, that I think yung opinion na lang po yun which is not relevant to the matter, no? Alam mo, kahapon, the trial was actually parang nakaka yung parang, yung hindi yun siya exciting talaga actually. Isipin, pina-excite lang talaga by the use o yung binanatan talaga ng mga senator judges at saka na prosecution ng word na unusual. But never, actually, it is irrelevant yung word na unusual because it came from an opinion of a person na hindi naman material ang kanyang testimony para magbigay po ng kahulugan kung ano po yung unusual. Opo, baga personal po nilang opinion po yun. Pag Yes, sir. sa ating batas ho ba, which is yan po nilinaw naman kahapon doon sa pagdinig, yung mga testigo mismo nagsabi na hindi naman kinakailangan na i-report sa AMLAC ba o yung kung may unusual po sila para sa kanila lang yung
may cash withdrawals na ganoon. Pero pag may suspicious, pwede na ho nilang i-report, which is yan pong nakasaad sa batas. Tama ho ba, attorney, pagkakaintindi? Hindi. Ang pagkakaintindi ko rin, actually sa AMLA, is that kapag 500,000 and above, automatic covered transaction yan. And it is automatically reported. Pero kung any amount will do kapag suspicious sa kanila. So I think what happened was that it was a covered transaction. And in fact, it was actually immediately reported kasi ano yun covered yun sa AMLAC eh. Ayaw lang niya sabihin kung nireport ba niya as suspicious o hindi kasi bawal ngayon. Pero I believe hindi yun siya nireport as suspicious because otherwise kung na-report yun siya as suspicious, mabilis pa sa alas 4 ang AMLAC na mag-report during yung sa COJ meeting, di ba? Committee on Justice meeting. They have all the power to demand for the subpoena on everything. Di nasilip na yun nila. So I think it was just a covered transaction on OBP. Automatic. And you know why? Because ang cheque galing sa treasury eh. Why would you question that, di ba? So, that is the thing, no? Na very, very important. Opo. Itong mga testigo, kung hindi ako nagkakamali, ay naipresenta din ng during sa hearing o impeachment proceedings ng Kamara, attorney. At natanong din ni Senator Loren Legarda, yung isa po sa mga testigo, kung nagkaroon ho ba ng internal review or investigation patungkol nga doon sa kanilang mga inaakusa laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo, butas po yun laban po sa prosecution? Ano yun eh. It may be considered, no? Dahil bakit mas na internal review. Pero actually, during kasi sa COJ mini trial, as they said, no? Ang nangyari doon is puro to get evidence, no? And they were trying to get that, and including that, no? Kaya nga tinanong kung nag-conduct sila ng internal review. But I think it is a matter of further investigation, which is not necessarily relevant na rin sa kaso. Kaya ang sabi ko nga, Jade, no? Direct to the point na kasi, ang issue po dyan is that meron ba talagang misuse at ng confidential fund? Meron nga nagsabi is that only if it is laundered, it can be shown, no, na talagang ginamit ang pera sa ibang bagay, no? Kung ni-launder, tinago, no? But marami nagtatanong, bakit nag-withdraw ng cash? Bakit hindi pa konti-konti? Because konti na lang nga yung time, no? So, ang issue dyan, there is no issue about the fact na binigyan siya ng confidential funds and she has to use it dahil pa-ending na po yung year. And second is that on how it was handled, that is the issue kasi. Kaya that's why yung withdrawal and opinions ng iba dun, it doesn't matter eh. Yun ang malaman. Dapat ang mga importante na mga discussion yung about si Mary Grace Piatos. Kaya inaantay natin po yung COA na mga testigo, yun lang dapat ang magpapatunay. Yun ang pinaka-importante po. Oo, hindi ho kaya, sabi mo nga kanina, attorney, itong mga testimonya ng dalawang branch managers ng Land Bank of the Philippines, ito yung magko-connect o mag-uugnay doon nga sa iba pang mga testigo tulad nga ni Ramil Madriaga, which is yun nga, may mga nabanggit po siyang tulad ng gym bag at iba pa Yes. na kung saan Yes. magko-connecta dito sa kanilang Yes. testimonya. I think that is the only thing that will connect it, no? Yung gym bag, because Madriaga said about the gym bag, no? But other than that, wala na po. Kasi hindi nga disputed ang fact na meron talagang meron talagang perang withdraw doon sa Shaw Boulevard. There's no issue on that, no? Pero yung pag-frame nila na narrative ng dalawa, gym bags, at the same time, unusual. Take note ha, both witnesses use the word unusual. So ibig sabihin, it's a scripted or coach testimony. Kasi sila puro unusual. Bigla yung 53 million, unusual din sa kanya. So, ibig sabihin, tinuro po yun na yun po ang sabihin nyo na unusual para it will create the word of the day nga, no? Opo. So, yun ang ginawa. You know, see, as we said, Jade, di ba, we have been discussing na they're courting the public opinion. And therefore, if they court the public opinion, they need to make this kind of narrative. In fact, kita mo yung opening statement ni Leila de Lima, muti na bara, pero marami rin nakarinig, is that yun ang prelude to manipulate the minds of the people. Tapos with this rhetoric, yung mga
optic words na hindi na necessary, isa nilagay po doon. Dinagdag yung gym bag, pagkatapos yung sinasabing unusual, tapos yun ang palaguin nila, no? Hindi tingnan mo, nagtanong ba sila with respect doon sa kalaliman kung sa ano talaga yung check, yung money na withdraw? Hindi. They just attack yung mga words na feeling nila na dapat yung ipakiliti sa mind ng mga tao. Opo, pero sa part po ng depensa, sa tingin po ninyo, tama hong hindi na sila nag-cross exam doon sa mga testigo? Well, actually, there's nothing to cross eh. In fact, nga ni ako kay Powa noon is that, Your Honor, I have stipulated everything. Can we move on? Parang hindi na sana na storya mo unusual and everything. Because with Your Honor, we stipulated it was withdrawn and everything. Siguro na lang ang matter to prove yung saan nilagay. No? That is no longer irrelevant, Your Honor, the fact that it was withdrawn. Parang ganun ba? It should be stipulated everything because hindi naman yun siya a fact and issue. Hindi po yun siya ang pinag-aawayan. Talaga naman talaga meron namang talagang pera na withdraw Opo. because nga as confidential funds. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, nabanggit po Sige ninyo po, Jay. optics, di ba? Yung sabi mo, bukod doon sa gym bag. Oo. Meron ding sinabi yung testigo na baga pinadaan sa likod ng fire exit ba yun? Attorney, kung naalala mo. Which is, yun po yung baga in-object at nilinaw po ng baga cross-examine po ng nitong depensa. Everything seems to be parang yung ang transaction was so clandestine, questionable, na bakit ganun ang ginawa. It is not about the fact of withdrawing the money. It's about the fact of how it was taken o kung baga nilagay sa gym bags, dumaan dito sa mga fire exit sa likod and everything. It's to paint, no, that bakit kailangan ganun gawin, no? Bakit parang sikreto masyadong ginawa, no? Parang they are creating a story. So, now I have realized, no, since this is the impeachment proceeding, talagang namumuro po talaga yung political optics, no? And yung panligaw at sa mind ng mga tao na ito dapat alam mo, very important kasi Jade na i-establish ka agad nila sa mind ng tao na ganito ang kaduda-duda kuno na transaction para tuloy-tuloy sa pag-present nila. Yun na po yung frame of mind ng mga tao, which is very, very unusual, no? Kaya nga, dapat po, ang gagawin po dapat ng defense is masigasig na mag-continue po na mag-object sa rhetorics ito. Katulad nung opening statement na ginawa ni Laila de Lima na nakita ko ngayon sa kanyang Facebook page is pinost pa rin niya. So, something is wrong with this. Attorney, may buntag si Admar po ito. Sa regular na korte po ba, okay po ba yung pang-iintriga? Normal po ba yan? Pinapayagan ba yan ng mismong hukom ang pang-iintriga? Kasi kapansin-pansin po doon, nabanggit mo nga, yung salitang unusual. Pero tinanong sila, illegal ba ito? Hindi direktang sinagot, pero kung susumahin, hindi illegal. Pero may iba silang termino patungkol nga doon sa paliwanag doon sa salitang unusual. Ayaw din nilang tumbukin na hindi illegal. Well, they would want the word illegal to come out, no? Parang, but hanggang unusual lang. And they want to create an interpretation. Kano ibig sabihin po ng unusual, no? Hindi unusual yun. Karaniwan. Okay. So, ibig sabihin, they would like to just make this kind of optics for the people to understand that parang kaduda-duda or suspicious. But nevertheless, it was clearly stated by the witness that this is not illegal because it came from the Treasury and checks. At saka may advice, may tawag naman sa amin. Sa akin lang, is yun ang personal opinion ko, which yun dapat ang i-attack, no? At dapat maintindihan na that kind of opinion is not relevant to the matter and issue because he is not presented as a witness to give an opinion. Yan po, yan siya. Pero pwede ba yun? Parang pang-iintriga? Kasi yun nga, wala naman, hindi lumabas sa bibig ng mga witness yung salitang hindi illegal. Tinanong pa mismo ng judge. Pero hindi nila direktang sinabi na hindi illegal. Pero ang ibig sabihin naman ng kanilang mga paliwanag, hindi talaga illegal. Pero
pwede ba yan na parang nag-iintriga ka, hindi mo direktang sinasagot, makalabas ka lang ng term na unusual? Pinapayagan ba yan or pwede kang isopla ng judge niya na linawin mo ang iyong sagot? Kaya nga, Mar, ito ang problem talaga when it comes to politics, no? In this kind of impeachment proceedings. Kanya-kanyang dumihan ito. Kanya-kanyang gawa ng mga rhetorics nila, ng mga optics nila. Mabuti na lang, pagtanong sa kanya na unusual, kung anong ibig sabihin nun, sabi niya, hindi naman ibig sabihin illegal ito. So, sumemplang din. Pero ang point natin ipa-understand sa ating mga nanonood sa lahat po is that ang ginagawa po talaga nila ngayon is yung pag-create ng minamanipulate ang mind ng tao through this kind of mga optics and rhetorics na hindi naman po siya importante sa proceedings dapat, no. So because nga sui generis ang impeachment proceedings, kaya nila ginagawa ito. So dapat lang po both parties, if one employs that kind of tactic, then the other party should easily and immediately object to it or create its own optics. Kaya nga, pag sinabing unusual, dapat mapalabas na hindi illegal, which happened naman. So, more or less, yun lang, no, ang aking nakikita dito sa pangyayari kahapon. Opo. Dito naman po sa issue po na kanilang nireklamo ang isang senator judge na di umano parang unfair daw, hindi daw ethical kasi nag-post siya ng highlight itong si Senator Pia Cayetano po patungkol sa kanyang pagtatanong, which is ang sumasagot ay itong si prosecutor, si Representative Jokno po, na pumalag, lalo na yung mga kaalyado ni Jokno, particular na rin si Jokno at may isang babae na naghain ng ethics complaint. Ano pong masasabi niyo po dito na yung mga pumapalag, yun din po yung gumagamit ng video na kulang-kulang din po sa konteksto doon po sa impeachment trial po, attorney? That's how it is, no? Because if you will notice that ang pinapalagan nila or ginagawa nila ng mga ganitong issues, yung side lang din na kampo ni Alan Peter Cayetano. But however, how about those senator judges that aligned with them, no, with the prosecution, na meron naman po talagang bias, no? As I said po, these impeachment proceedings, both legal and political pa talaga to. Nakikita pa natin sa simula, yung mga angas, kanya-kanyang angas, kung saan po sila nakatuon ang kanilang panig, no? So may pinapanig sa prosecution, may pumapanig sa defense. And hindi natin ikaila na ito talaga si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano, sa defense ito sila. Naging overzealous sila pag-storya nila. Now, however, nung ginawa yung ganyang bagay is that may nagawa si Camille na ganyan, is si Pia Cayetano, is automatic i-attack nila to find a way na how to, kasi walang makutkot sa kanya. Remember, lahat sila po, si Robin Padilla, obstruction of justice, hindi natin sali nakakulong. Tapos sila Mark Villar at Camille, meron silang issue dun sa land. Ginagawaan sila lahat. Pia has none. So ito naman kanila ethics complaint, diba, for being biased. Now take note that in impeachment proceedings, bias talaga po ang mga judges, no? And the only way that they should do is to say, we should look at least impartial even if we have political alignment, no? Kaya nga itong impeachment proceedings and rules na ito yung tingin ko na dapat tong mapalitan, no, with respect to an elected official, kasi ma-establish talaga ang political affiliation, no? So hindi maganda po. Hindi katulad ng panahon ni Corona is talaga, at saka yung iba pang mga in-impeach nila is that klaro talagang merong kasalanan. Ito kasi tinatanggal kasi nila ang second highest person as a political enemy. Wala namang ginawang kumbagang karumal-dumal na kasalanan or wala na rin talagang ginawang kasalanan. May tuturing niyo po ba na kapareho, kapantay, o same ang pangyayari pong itong nangyari kay Pia, Senator Pia, doon sa kanyang kapatid na
doon sa banta na iimbestigahan at ngayon nga, kumbaga, naririnig na natin yung investigasyon na laban talaga sa kanya doon sa SEA Games, pati din dito sa issue po ng Taguig na ito yung nababanggit ni Cayetano na parang pagbabanta sa mga senator judge. Alam naman natin, kapansin-pansin na talaga na sa mga minority na mga senador, talagang doon nakatutok ang mga akusasyon at mga alegasyon, mga reklamo at mga kaso po, attorney. That is true, Admar. And really, it is very sad because iniisa-isa po talaga sila. And we can see talaga na the purpose is to silence this senator judges na nasa minority. Though sinasabi ni presiding officer na wala namang minority majority, but nevertheless nakikita po talaga natin na nandyan pa rin. Ito yung isang bagay na hindi na ma-fix. Kasi itong mga senator judges, they are politicians and they are not robots. They will always look kung saan po yung political affiliations nila. The sad thing is that everybody is being attacked doon po sa kampo ni Alan Peter Cayetano. So later on, si Loren Legarda naman, isa-isahin nila yan po. So having said that, what can we learn about this impeachment proceedings? Number one, it is more of a theater. It is a political theater talaga. At saka, pakita po ninyo na ang sinusuyo po talaga ang publiko. Because if that will resonate or ma-convert po ito to damage the reputation of Inday Sara and the next surveys will come out na bumababa ang pagtitiwala ng tao sa kanya, doon po maglilin or magtitilt po ang mga decisions ng mga ibang undecided judges. Yung mga tao na ma-judges na nag-isip na parang meron pang conscience vote. So, ibig sabihin po, important po talaga na sirain nila ang pangalan at pagkatao ni Inday Sara. Lahat po ng klaseng pwede nila i-paint is gagawin nila. Ito pong opinion ko na ito, it is a kind of yung parang nakikita natin because of the optics they're doing. So with this kind of optics, the ultimate purpose is not really yung magkaroon ng decision sa isang hukuman na yung sabihin nating unbiased na tribunal. Hindi po, it's more of courting the public opinion. Kasi nga, kung sa regular po yan na Admar, na korte, na talagang unbiased ang judge, yung impartial talaga, hindi pwede itong ganitong klaseng mga rhetorics and it will be decided on the merits based on evidence. Now, do you think that these people, the senator judges, will base their judgment on evidence? I think no. It will help. It may help. However, they will always resort to public opinion. Kung ano po yung tingin ng mga tao. Mga politiko ito, Admar. Opo. Balikan ko lang yung dalawang witness po mula sa Land Bank, dating mga manager ng Land Bank. Kasi nandun yung agam-agam, nandun yung pagdududa. Lalo na yung pagtatanong po ni Marcos at kung totoo man, na iba yung kanilang sinabi during sa pagdinig sa kamera na wala pa itong salitang unusual. Maitagpi-tagpi na ba natin mula doon mismo sa opening statement na buti napigilan hanggang sa pagsasalita, pagtatanong na hindi direktang sinasagot kung illegal ba, ang dami pang pasikot-sikot pero ganun pa rin, hindi naman na illegal, attorney. Alam mo, yung the time of the Committee on Justice hearing, na tinatawag nilang mini trial, the witnesses there, itong nag-testify rin kahapon, they were in a mood or an environment that they are comfortable. Kasi nga, wala namang kalaban doon. And the atmosphere there is more on the prosecution side. So, they could freely talk and everything na parang hindi sila careful sa salita nila or direct lang sila. However, kahapon po, it was already the magistrates, or yung mga senator judges na meron na pong iba't ibang political affiliation. And that's why, if you will notice, medyo tense talaga. And talagang, meron talagang mga words na sinupply. Talaga, my opinion is that sinupply talaga sa bunganga ng mga witnesses to say yung word na unusual. Now, I think they don't want to say that, but they were forced to say it because why would it be in unison na both sila puro unusual? And if you will look at their face, and the way they testify, parang maldita nga parang
kung magsagot sila nga na hindi na sila with your honor, yes, your honor, yung humble and everything, parang maldita silang sumagot, no? I think they do not like what they're doing there because they are being fed up some things na hindi na dapat sabihin. They might want to just say na ito, nakita namin, winidraw ang money, tapos kinuha, yun lang, gusto na ganun lang participation, but I think they wanted more about it. No? So with that, mabuti na lang when they asked, they were immediately able to say, hindi naman illegal. No? So ako, I think that the word unusual was really supplied to the mouth of the witness. Opinion ko lang po yan. No? As I see it, no? As a litigator also. Pero bakit pa nire-raise ng ganyan kung sa banking naman pag nagwi-withdraw ka naman wala namang problema, bakit lalagyan pa ng ganyan na mga kataga na hindi naman problema, hindi naman ipinagbabawal kung mag-encash ka ng malaki kung ayaw niyang cheque, pero ang hindi rin na-establish din doon yung sa ibang mga ahensya ng gobyerno, which is yan yung laging inulit-ulit din ni Senator Cayetano at lagi niyang nababanggit at ang number one na in-example po niya ang Office of the President at nababanggit din niya na bilyong-bilyong piso ang halaga po ng intelligence or confidential funds na hawak-hawak doon pero parang hindi kumpara, no? Kumbaga parang walang alam, hanggang dito lang, unusual lang. Kasi first time din na niyang makahawak. Pero mas maganda na ma-establish din. How about sa ibang agency na may hawak din po ng mga CIF? Yan nga po ang problem, Admar. That is precisely what I am telling you. Explaining that itong kanilang ginagawa, talagang optics ba? Yun talaga ang kanilang pinili na word of the day para yun po ang palaguin nila. Now, it is immaterial and irrelevant already and trying to get some information from a witness na wala namang alam sa mga ganyan. They are just mere employees of Land Bank. Now, here comes Senator Judges asking questions, trying to elicit informations more na, compare natin sa, ito yung, sundan ko yung tanong mo, yung doon sa how about the billion pesos doon sa president tapos as compared sa OBP, ano po ang kanilang kumbaga parang ang kanilang mabigay na opinion na they are just lowly employees of the bank, no? And their opinion, even if they said that, it wouldn't matter because they are not presented there for us to listen to their opinion. They are presented there so that we could see how the process of encashment was done, no? But hindi po yung opinion nila na kaduda-duda, yung unusual, mga things like that, hindi po yun ang issue. Pero if you'll notice, sa politika nga, sa political theater is pinapalabas po yun sila. Dahil yun po ang magkukondisyon sa mind ng mga tao from here, papunta doon hanggang matapos itong article na ito ng impeachment. So, klaro po talaga, it is yung pagmaninipula po doon sa mga words, no? And at unfortunate, Admar, kasi ginagamit pa talaga yung mga tao na hindi naman yan sila politicians, itong mga land bank employees. Hindi man ito sila yung mga involved ito sa mga ganung klaseng mga trabaho. Ang kanila, they are just working as employees of the government. Tapos dinadawit ba? Trying to create an impression na parang ginagamit tuloy sila to make those words na hindi nila dapat angkop na sasabihin na. Kasi bakit pa itanong yon, no? And at first yung first witness nung sinabi niyang unusual, medyo okay lang ako, sabi ko baka yun na opinion niya. Pero nung sinabi rin nung second witness na ganun, at talagang klarong in-script, talagang sinupply po yung word na yon para magiging word of the day. Meron pa na napansin din ako, attorney, Yes. yung pagkaka-frame ng ilan sa mga senator judge na ilang beses naging unusual. Yung mga ganong 4 na beses na naging Yes. unusual. Kasi yung kung pagbabasehan yung pinakamalaki na withdraw na in cash
tapos ikinumpara doon sa pag-withdraw, napansin din natin yan doon sa ilan sa mga magkakalyado ng mga senator, judge, minumultiply nila yung pagiging unusual daw po, attorney. Yeah, that's the reason binobloat nga, pinapalaki. Just like what they did ng prosecution nung pinabloat nila yung MLC records ng 6.7 billion. Yung pala inflow outflow pala yan. But going back doon sa mga observation natin dito sa mga senator judges. Yes po, Admar, talagang they are trying to bloat it, try to paint a picture. Ito namang sa kaalyado naman ng defense, they are trying to prevent it from happening. So nakita mo who is actually now trying to prosecute and defend. It's more, aside from the fact na mayroong prosecution and defense team, even the senator judges are trying to protect it. Nawala na po yung sense talaga nung yung sabi nating proceedings na impartial. Sa ngayon pa lang, hindi na na-contain ni Chis Escudero. Hindi na po impartial tingnan ang ating tribunal, ang ating impeachment court. Talaga po nalabas na po yung kanya-kanyang bias. Hindi na po napigilan ni Chis Escudero by saying, please try not to ask questions that would somehow to make a conclusion of law already or fact, which hindi naman tinatestify ng witness. Maybe we could wait until such time all evidence are presented so that we make our own conclusions of law and conclusion of facts, but not now. But nevertheless, hindi niya napigilan po yun. So tuloy-tuloy yung ginagawa. So kakabila naman, ang defense naman, ganun din ang ginagawa nila ng mga senator judges. So you see now, the political color has taken a space, taken into, sila na po ang nangunguna ngayon, yung political color, rather than yung legal evaluation. So, optics, So, ang pangit talaga. Hindi maganda talaga impeachment proceeding. Especially nga, as I analyze it, na kapag ang target mo talaga is to remove a political enemy, hindi yung papanagutin mo talaga kung may kasalanan o hindi. So, that is the strangest difference of all those that I've observed in this kind of proceedings po, Admar. Opo, attorney, bibili po ba kayo kung ang mismong ipatawag dyan para mag-testify ang mismong pinuno ng LBP at itanong sa kanya na unusual ba yung pag-i-encash ng ganong klaseng halaga? Kasi for sure, mas malawak yun. Mas maraming mga ahensya ng gobyerno para magkaalaman talaga. Hindi nasisingle out lang yung itong ahensya na OVP at DepEd na alam mo yung, sabi mo nga, frame na masama yung ginawa, mas maganda para pangkalahatan na makita natin kung yan lang ba ay ginagawang patakaran sa ilalim ng OVP or sa DepEd o meron din yan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na yung may mga confidential intelligence fund. Yes, I think I know what you're trying to imply. Yes, pwede naman. But I think if we will digest yung statement nung managers, I think from there, it would be enough to understand what's happening. Number one is that, siyempre, OBP, nagulat sila bakit ganun kabilisan mag-withdraw. Bakit cash? Bakit hindi check encashment? Bakit hindi online services? Wala pa man sila sa online services. Now, we know for a fact po, kung naka-online services na po yung mga iba't ibang ahensya ng government, including yung dito sa executive department, kung titingnan talaga natin records yan, mas malaki pa mga withdrawal through online. And they could do that. And hindi na po dadaan sa normal counter. Di ba? So, because of the online services, they can do it na gamitin nila yung kanyang digital way of withdrawing or transacting with the money. Now, what happened is that a friend of mine said, bakit nga cash ang withdraw? Ang tingin ko, noon nagulat siguro yung witness because nagulat siya bakit cash instead na bakit hindi check encashment, bakit hindi yung online services ang ginamit. So I think yun siya ang nagulat, parang nabigla siya. But remember, you don't give checks to confidential informants. You don't give checks and do online services with the confidential informants kung ginagamit din sa confidential funds. Kailangan talaga po cash. Di ba? So, having said that, that is the main reason na parang ginagawa nila ngayon dahil nga bakit cash, That is a trap and that is really to magnify na parang, wow, talagang nagmamadali. Kunin yung cash talaga, hindi naman ni chineke, hindi man lang in online services. Talagang cash ang kinuha. So, yun ang pinipaint po nila sa mga tao na kaduda-duda.
hindi pangkaraniwan ang ginawa ng Office of the Vice President, Admar. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong po oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Maraming salamat din po. Good morning Maraming po sa inyo. salamat po, Jade and Admar. Good morning. Ay mga kababayan, si Attorney Raymond Batu ng Batu and Partners Law Firm ang ating nakasama na.